Nais ni Kuya Jesus, lagi tayong mananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay sinabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kaparirito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?" Mga bata, nasabihan na ba kayo ng inyong mga magulang o ng mga matatanda na kayo ay makulit? Maaaring sinasabihan kayo na makulit kapag paulit-ulit ng sinasabihan ng mga bagay na hindi nyo dapat gawin, pero ginagawa nyo pa rin. Likas sa mga bata ang pagiging makulit, bagamat kadalasan na ito ay nakakainis. May mga pagkakataon naman na ang kakulitan ay may pakinabang din dahil nakukuha ninyo ang nais nyo dahil sa paulit-ulit na paghingi nito. Sa ating ebanghelyo, si Kuya Jesus ay nagkwento tungkol sa isang babaeng balo na naging makulit sa paghingi ng katarungan sa hukom. Dahil sa kanyang pagiging makulit, araw-araw na pagsusumamo sa hukom, nakamit rin niya ang kanyang hinihingi. Ang talinhagang ito ay ginamit ni Kuya Jesus upang ituro sa kanyang mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa, kagaya ng babaeng balo. Dapat na maging masigasig ang bawat isa na nananalangin sa Diyos. Kayo mga bata, gaano kayo kadalas manalangin o magdasal sa Diyos? Nagdarasal lang ba kayo kapag may kailangan sa Kanya? Paano kung natatagalan ang pagsagot ng Diyos sa inyong dasal? Tumitigil na ba kayo sa pagdarasal? Mga bata, ang palagiang pagdarasal sa Diyos o ang katulad ng pagiging makulit sa Diyos ay siyang aral sa atin ngayon. Sapagkat marami namang nagdarasal sa atin ngayon pero kadalasan ay ginagawa lamang nila ito ng minsan, tinatamad o kung kailan lamang nila ito magustuhan. Ang babaeng balo ay parang tayo sapagkat ang bawat isa sa atin ay nakakaranas din ng problema at pangangailangan sa buhay. Kaya naman kung paano ang babaeng balo ay naging matiyaga at makulit, hindi siya sumuko sa kanyang paglapit sa hukom para makamit ang hustisya, ganun din sana tayo sa Diyos. Huwag tayong panghihinaan ng loob at patuloy na magdasal para sa ating mga pangangailangan. Magsumamo tayo sa Diyos. Ang panalangin ng pagsamo ay puno ng uri ng kahilingan, paghingi, pamimilipit, pakiusap, pagdaing, kasama ang pagbaka sa panalangin. Umasa tayo na kung pinagbigyan ng hukom ang babaeng balo sa kanyang kahilingan sa pamamagitan ng kanyang paulit-ulit na pagsusumamo, ang Diyos pa kaya na ang tanging ninanais ay ang kabutihan nating lahat, lalo na sa mga taong walang sawang nagdarasal araw-araw. Mahal tayo ng Diyos at kailanman hindi niya tayo pinababayaan. Magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong magsawang manalangin. Mga bata,
Nais ni Kuya Jesus na lagi tayong mananalangin sa Diyos at huwag panghinaan ng loob. Kaya naman, upang magawa natin ito, tayo ay hinahamon na, unahin ang Diyos bago ang lahat ng bagay. Ang Diyos ang pinagmumula ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo ay mabuhay at maging mabuti. Sundin natin ang utos ng Diyos at iwasan ang mga bagay na di natin kailangan. Pangalawa, manalangin araw-araw. Dahil araw-araw tayong nangangailangan ng tulong ng Diyos. Gawin natin ang panalangin na bahagi na ng ating buhay. Maaari tayong magdasal ng mag-isa o may kasama, gaya ng pamilya o kaibigan. Maaari ring magdasal sa bahay, harap ng altar, bago kumain o matulog at dumalo sa misa tuwing araw ng linggo, kasama ang buong pamilya ng Diyos.